Dapat ito ng mga bata. Alam niyo ba kung ilang taon na ang Pilipinas nagsa-celebrate ng kanyang kalayaan? Tandaan niyo po ba? 127. Imagine niyo po yun. Ang ating bansang Pilipinas ay napakabata pa nung ma-obtain niya yung kanyang freedom. 127 years pa lang, nakakalaya ang ating bansa sa mga bansang nanakop sa atin. At alam niyo po kung ano yung bansang nanakop sa atin? 333 years tayong sinakop ng mga Spaniards. 333 years tayong inalipin ng mga Espanyol na ito. At meron pa, dumating pa ang Japan. Ang Japan, sinakop tayo ng almost 4 years. Halos 4 na taon din tayong pagkatapos ng ibang bansa, ito naman bansang ito. At alam niyo, bago natin ma-obtain yung freedom, it takes war at tinulungan tayo ng bansang Amerika. Bakit nga ba natin tinireview ng konti? Kasi ang kalayaan ay kailangan paglabanan. At di ka, longing lagi ang mundo, world peace. People are longing for peace, kaya nga nagwewelga pa eh. Kaya nga ang mga terrorists na request pa ng peace treaty. Ang ibang bansa na request pa ng kasunduan. Kasi gusto nilang kapayapaan. At yun yung hinahanap ng tao, yung may kapayapaan sa kanilang lugar at kapayapaan sa kanilang puso. Yan yung gustong-gusto ng tao. Pero ang problema ay ganito. Hindi natin ma-obtain yung peace kung hindi tayo makikipaglaban. May namamatay para diyan at may nahihirapan para diyan. May nagsasacrifice para mabigyan ka lamang ng kalayaan. Kaya nga dito, kung ang bawat isa ay naghahanap ng kapayapaan sa kanyang sariling paraan, ito na po agad ang sad reality. We never can and we cannot have that peace that we are longing for. Sa school nga, ang peace officer, siya pa mismo ang paamboy. Hindi ka pa, meron tayong mga officer diyan sa school. Nung elementary, ako pa yung peace officer. Ang liit-liit ko naman noon, pero ako'y naboto sa ganun, ako'y napili. Ay, ako'y paamboy, sige nga, hampas nga ikaw dito. Yak, hindi na hampas, duwag ka pala. Di ka, ako'y peace officer, pero ako mismo yung paamboy. Paano ako magpapakalap ng kapayapaan kung ako mismo ay magulo sa aking sarili? Kaya nga, sa mundong ito, hindi talaga natin kayang magkaroon ng kapayapaan. Nagsisikap kang magkaroon ng kapayapaan, ang nakakalungkot na katotohanan, hindi ka magkakameron na yan. Naghahanap ka ng kapayapaan, mga kabataan, sa opposite sex, sa boyfriend, girlfriend, guguluhin lang lalo na yan ang buhay mo. Mawasisira ang pag-aaral mo, magiging rebelde ka sa iyong magulang, hanggang sa magiging priority mo na iyon, tapos sasaktan ka na naman, iiyak ka na naman, mama, susumbong ka na naman. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa ganyan. Hindi mo rin makikita ang kapayapaan sa kayamanan. Tingnan mo, ang mga mayayaman, may mga bodyguard pa nga. Kasi sila'y takot, baka sila'y mamaya hinahanting. Takot na takot sila, para silang hindi mapakali. Bako, ang dami nakatingin sa akin. Kasi sa dami nilang pera, hindi sila mapakali, baka mamaya sila ay mapahamak. Ang kanilang buhay ay nasa panganib dahil sa kanilang kayamanan, kaya ang kapayapaan ay wala rin sa ating kayamanan. Ang kapayapaan, hindi rin natin makikita sa kasikatan. Ang nakalagay po dito, mga may babatikos at babatikos palagi sa iyo. At dulot yan ng kasalanan sa ating buhay, tayo ay naging fault finder na. Pag narinig mo yan, dahil ikaw ay sikat, fault finder ka, guguluhin din yan ng iyong isip, ala, bakit ganun ang tingin niya sa akin? So, ang kapayapaan ay hiwala rin sa pagiging sikat ng tao. Yung ibang mga sikat, pagka nababash, tinatapos na ang buhay. Tinatapos na ang sarili ng buhay. At hindi rin natin makikita ang kapayapaan sa ating sariling pamilya. Nakakalungkot dahil yun ay isa sa mga katotohanan. Even in our family, hindi rin natin makikita ang kapayapaan, lalo na pag mayaman na yung pamilya. Pagdating sa mga mana, maghahatian, sila mismo ang nagpapatayan. Sila mismo ang nagkakasuhan. Sila mismo ang nagkakagulo. Kaya nga, maging sa ating pamilya, hindi tayo makakasumpong ng kapayapaan. Sa dami ng karunungan, hindi rin. Dahil sa Ecclesiastes, ang sabi, sorrow of knowledge. Sa sobrang dami na yung karunungan, hindi ka mapapakali. Uunawain mo yung mga hindi marunong umintindi. Bakit hindi marunong umintindi? Kahit anong pagpapaliwanag mo, pinipilit mong ipaunawa, hindi mo unawaan kasi matalino ka, yung isa hindi. Ang karunungan talaga ay nagpapalungkot ng buhay.
Kahit anong dami ng iyong alam, palulungkutin lang niya ng iyong buhay. Hindi rin natin makikita ang kapayapaan sa karunungan. Kaya nga, mag-ibang bansa ka man, makapag-ibang bansa na lang, makalayo-layo para ako ay umayos ang buhay, magkaroon ng kapayapaan. Ayun, napuntahan mong bansa ay may gera. Di ka, lalo ka nang nagkagalo. Kaya nga, paano ka papayapa sa mundong magulong ito? Tatapusin mo ba ang buhay mo? Hindi po ganoon. Magbibigti na lang ako para pumayapa ang buhay. Hindi rin doon. Lalo na sa panahong ito, sabi nga ng 1 Timothy chapter 4, verse 1, ang sabi, tayo ay nasa panahong mapanganib na. Sa huling araw, ang panahong ito ay masama, yun no? Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. So sa huling panahon daw, nandiyan ay mga nanggugulo ng isip. Nandiyan ay mga manggugulo ng pananampalataya at nandiyan ay mag-i-invite para ikaw ay i-encourage na mag-join sa kanilang doctrine na evil doctrine naman. At sa 2 Timothy chapter 3 verse 13, ang sabi po diyan, sa huling panahon din, ang mundo ay pasama ng pasama. Tingnan niyo po, basahin po natin ang Timothy 3:13. Datapwat ang masasamang tao at ang mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama na magdadaya at sila rin ang mga nagdadaya. So sa huling panahon daw, ang tao ay masama na ako, lalo pa akong sasama. Madaya na ako, lalo pa akong magdadaya. So kung ikaw ay naghahanap ng kapayapaan, kahit sa iyong kapwa-tao, hindi mo yan masusumpungan. Dahil tayo ay namumuhay na ngayon sa huling panahon kung saan ang mga tao ay pasama na ng pasama. Patindi ng patindi ang kalokohan ng mga tao. Kaya nga, paano ka magkakaroon ng kalmadong bangka sa malalakas na alon? Sa malakas na hangin? Paano ka papayapa? Paano ka kakalma sa gitna ng magulong mundong ito? At yan ang ating tatalakayin, paano ako magkakaroon ng peace sa aking buhay. At dito papasok yung Isaiah chapter 9 verse 6, ipinanganak ang ating Panginoong Yesus para bigyan ka ng kapayapaan. Pero paano? Why Jesus is the Prince of Peace? Meron po ditong 4 na bagay at ating bubulayin po ito. Number 1, why Jesus is the Prince of Peace? He restores peace between God and humanity. Kumbaga, in the first place kasi, nung si Adam and Eve ay nagkasala laban sa Diyos, nandun na agad yung galit ng Diyos. Sila nga'y pinalayas at sinumpa ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan na kanilang ginawa at sa mga gumawa nito. Kaya nga sila'y pinalayas eh. At sa Romans 5:12, sa kasalanan ng isa, lahat ay nadamay. Kaya nga lahat ng tao ay mamamatay. So, therefore, nandun yung galit ng Diyos sa lahat ng mga tao. Kinagagalitan ng Diyos tayong mga tao. Bakit kailangan tayong i-restore ng Diyos? I-restore yung kapayapaang nawala sa atin ng ating Panginoong Hesus. Letter A, dahil tayo ay mga kaaway ng Diyos. Kung hindi ka pa mananampalataya ng Diyos, ganito ang tingin sa iyo ng Diyos. Titingnan po natin yung mga talatang yan. In Ephesians chapter 2 verse 3, ganito ka tingnan ng ating Panginoong Diyos. Na inyong 2 and 3 yan. Na inyong nilikaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Hanggat ikaw ay may taglay na kasalanan at wala ka pang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ang tawag sa iyo ng Diyos ay anak ng pagsuway. Ikaw ay, sino ba ang sumusuway sa Diyos? Ito ay ang mga dyablo. At dahil ikaw ay sumusuway din sa Diyos, ikaw ay anak ng pagsuway. In John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo. Kaya nga malinaw, ang sino mang kaaway ng Diyos, sila ay mga tinatawag na anak ng pagsuway. In Isaiah 59:2, ganito naman ang resulta ng mga taong sumusuway sa Diyos, na kayo ay pinapaghiwalay ng inyong kasamaan, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang huwag siyang makinig. Tingnan nyo, ang mga kaaway ng Diyos ay hindi pinapakinggan ng Diyos. Kaya nga, every time na tayo tatawag sa Diyos,
pag alam mo sa iyong sarili na ikaw ay may kasalanan, bakit parang hindi nakikinig ang Diyos sa aking dalangin? Bakit parang hindi ako dinidinig ng Diyos? Baka nga ikaw ay kaaway pa ng Diyos. Eh tayo nga, pag may kaaway, bakit ko papakinggan na aking kaaway? Kaaway ko yan eh. Bakit ako papabor sa kanya? So ganun din ang trato ng Diyos sa iyo hanggat ikaw ay kaaway pa ng Diyos. Hindi kanya itatrato ng maayos hanggat wala ka pang kapayapaan o hindi ka pa nakikipagkasundo sa Diyos na kinagagalitan, na galit sa atin. For your information po, hanggat hindi ka nagsisisi sa iyong kasalanan, gigil na gigil ang Diyos sa iyo. In Psalms chapter 7 verse 11, tingnan lang po natin mabilis, bakit nga ba ang Diyos ay gigil na gigil sa atin? Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Galit ang Diyos sa atin araw-araw. Bakit? Ay araw-araw tayo nagkakasala. Kung ang tao ay hindi magbalik loob sa Kanya, Kanyang ihahasa ang Kanyang tabak o espada, Kanyang iniakma ang Kanyang busog o yung pana at inihanda sa iyo. Gigil na gigil ang Diyos, nakatutok na sa iyo mga instrumento ng kamatayan, anumang uri yan, nakatutok na sa iyo, pero ito ang maganda, ang Diyos ay nagpipigil pa din. Dahil, porket ikaw ay, parang ganito, kaaway kita pero ako'y nagpipigil sa iyo. Sa kayamanan ng awa ng Diyos, hindi pa niyo ginagawa yan. Kaya nga, hanggat ikaw ay kaaway ng Diyos, naka-target lock ka na sa ating Panginoong Diyos kung ikaw ay kanyang kaaway. Kaya siguraduhin ninyo na kayo ay nasa palad ng mapagmahal na Diyos at hindi sa palad ng Diyos na galit sa iyo. Sana hindi kanya kaaway. Kaya nga, kinakailangan na tayong mga kaaway ng Panginoong Diyos ay ma-restore yung kapayapaan sa atin. In Matthew chapter 3 verse 7, tingnan niyo po kung paano pinangaralan ng Panginoong Hesus itong mga taong ito. Datapwat nang makita niyang marami sa mga Fariseo at Saduceo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo ay sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit na darating? Si John the Baptist pala to. Sino ang nagpaunawa sa inyo upang magsitaka sa galit na darating? So nauunawaan ng tao noon na mga nag-aaral din ng Bible pero wala namang kapayapaang tunay sa kanila. Nauunawaan nila sila'y kinagagalitan ng Panginoong Diyos. Kaya nga sila'y gumagawa ng mabuti. At sinabihan sila, sino nagpaunawa sa inyo ng mga lahi ng ulupong na magsitakas sa galit na paparating para sa iyo? Gayang mga aral si John the Baptist nila. In Romans 1:18, ang galit ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa ating mga tao. Kanino mga tao? Sa lahat ng gumagawa ng kalikuan, sa mga sumasawata ng katotohanan sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. You know the truth and then you still embrace it. Alam mo ng mali pero ginagawa mo pa din. Galit na galit ang Diyos sa ganyan. And for your information, ang ating kasalanan ay may 3 degrees. Ang sin, we miss the mark. Ito ang standard ng Diyos. In Romans 3:23, all have sinned and come short to the glory of God. And that is the standard of God. We cannot give what the requirements God asking us. Yung requirements na hiningi ng Diyos, nang dahil sa iyong kasalanan, hindi mo na yung maibibigay sa iyo. Hindi mo na maibibigay sa Diyos. Gusto mong pumunta ang langit, kaya gagawa ako ng mabuti. Tutupad ako sa utos, gagawin ko mga bagay na ito. Ang kasalanan, ang kasalanan ay nagpapaalis ng ating marka o ginagawa tayong mahina para hindi natin ma-reach yung standard ng Diyos. Kaya nga, imposible na sa ating mga tao ang maibigay yung hinihingi ng Diyos sa ating buhay. At ang pangalawa, ang kasalanan na meron tayo, ito yung tinatawag ng Bible na transgression. Kung saan, nandahil sa ating kasalanan, ang utos ng Diyos ay ganito, huwag kang gagawa ng Diyos sa harapan ko, huwag mo silang sasambahin, huwag kang papatay, huwag, napakadami. Tayo ay nagiging violators of the law na. Likas natin ang lumabag sa utos ng Diyos. At yan yung likas ng kasalanan na meron tayo. Hindi mo lang maibigay yung hinihingi ng Diyos, lumalabag ka pa sa utos ng Diyos. At ito matindi, kaya galit na galit ang Diyos sa mga taong makasalanan, gigil na gigil ang Diyos. Yung pangatlong degree, ito yung iniquities na sinasabi ng Bible. Ito yung sinabi natin kanina na, you know the truth, and yet, you still embrace it. Alam mong mali ang bagay na ito, pero aking pangyayakap. At ito matindi. Mag-aanyong makadiyos ako, sa harapan ng maraming tao, pero yakap-yakap ko ang aking kasalanan. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 21,
Sa mga taong alam naman na mali, pero binabaliwala nila na sila'y kinagagalitan ng Panginoong Diyos, alam ng mali ang ginagawa, pero hindi nila yun isinusuko sa kanilang buhay. Ang sabi ng Biblia, pag sila'y humarap sa hukuman ng Diyos, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yaon. Ano ba yung araw na yon? Judgment Day. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipang hula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Akala ng mga taong ito, natatanggapin sila ng Diyos base sa kanilang kagandahang ginawa dito sa lupa. Gumagawa na mabuti pero niyayakap kung ano yung mali. Hindi nila pinagsisisihan yung mga bagay na yun. Ganito din ang sasabihin ng Diyos. Kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila. Kailan may hindi ko kayo nakikilala. Isa sa pinakamasakit na maririnig ng mga tao, pag humarap sila sa Diyos, akala nila'y tatanggapin sila sa langit eh. Itong salitang ito. Ang sabi ng Panginoon, kailan may hindi ko kayo nakikilala, magsilayo, o sa termino natin, magsilayas kayo sa aking harapan. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Ayan yung kinagagalitan ng Panginoong Diyos, yung katampalasanan. Alam ng mali, ginagawa mo pa din. Alam mo mali ang paninigarilyo, tuloy ka pa din. Tapos sasabihin mo, doon ka mangaral sa mga matitindi ang kasalanan. Ano ka, walang kasalanan? Alam mong mali ang pag-iinom, tuloy ka pa din. Alam mong mali ang hindi pagbabasa ng Biblia, tapos mag-aanyo kang mabuti sa harapan ng maraming tao, mas pinipili mong purihin, mas mapurihin ka, makita ng ibang tao, pero niyayakap mo pa rin kung anong mali. Ang sabi ng Biblia, lumayas ka sa aking harapan, hindi kita nakikilala, hindi ka welcome dito sa langit. Kaya wag sana, maging sino man sa atin dito, sasabihin ng Diyos sa iyo, lumayas ka sa aking harapan, hindi kita nakikilala. Hindi ka welcome dito, doon ka welcome. Alam niyo, sa welcome, doon yun sa impyerno. Kaya nga, ganun yung galit ng Diyos sa ating mga kasalanan at sa kanyang mga kaaway. Sino bang kaaway ng Diyos? Yung mga nag-e-embrace ng maling bagay na kinagagalitan ng Panginoong Diyos. Yung mga hindi nagsisisi at nananampalataya. In Colossians 3, verse 6, ang sabi po diyan, medyo mabagal po magbuklat ng Bible, ayoko mapunit ng Bible, na dahil sa mga bagay na iyan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya siguraduhin niyo sa inyong sarili na ako ba ay anak na ng Diyos o ako ay anak ng pagsuway? Kung kayo ay anak ng pagsuway, hayag na hayag din ang inyong mga ginagawa. Kung kayo ay anak din ng Diyos, ang sabi ng John chapter 8:37, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos, kaya't hindi ninyo dinirinig, kayo hindi sa Diyos. Ngayon, siguraduhin nyo sa inyong sarili, kahit sa mga nag-claim dito na, I am saved, I am bound to heaven, see to it in yourself na sana, ako talaga ay anak ng Diyos. Ano po? Kaya nga, bakit kailangan natin ang Prince of Peace? Una, dahil tayo enemies of God, and letter B, He restore peace between God and humanity, is with God. Ito po yung result ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay pinagkasundo ng Panginoong Hesus sa Diyos Ama na galit sa atin nang dahil sa iyong kasalanan. At ano ang kanyang ginawa? Romans 5:1. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga tao daw na nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay hindi nakagagalitan ng Panginoong Diyos, kundi Kanya nang tatanggapin yan sa Kanyang kaharian. O kumbaga, titingnan ka na ng Panginoong Diyos na hindi ka nabilang kaaway. Dati kaaway tayo, nung tayo wala pang pananampalataya kay Jesus, pero pag tiningnan ka ng Diyos, Ama, hindi ko na to kaaway. Dahil siya may pananampalataya kay Jesus. At kung inyong papansinin, ang inaari o ang tinatanggap ng Diyos ay yung may pananampalataya. Hindi sinabi yung nagpabaptize. Hindi rin sinabi yung may relihiyon. Hindi rin sinabi yung gumagawa na mabuti. Ang sabi diyan, inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. So ang inaaring ganap talaga ng Diyos ay yung may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga siguraduhin nyo sa inyong sarili na sana ako talaga ay may kapayapaang taglay-taglay na pinapangako ng Biblia. Another verse po, verse 9. Romans chapter 5, verse 9.
Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamagitan niya. Kaya nga, malinaw po sa mga taong hindi nananampalataya, sila yung mga kinagagalitan ng Panginoong Diyos. At malinaw din naman sa mga nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, inaalis na ng Diyos yung kanyang galit para sa iyo. Kaya nga, ang dulot ng ating Panginoong Hesus nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, binigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan para ang Diyos Ama at tayo mga tao ay kasamahin na niya sa kanyang kaharian. Kaya nga dito, tingnan pa natin ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. Puro talata po tayo, I enjoy verses po. At upang hintayin ang kanyang anak na mula sa langit, na kanyang ibinangon sa mga patay, si Jesus nga na nagligtas sa atin mula sa galit na darating. So dumating talaga si Jesus para iligtas ka sa punishment na darating sa iyo. And chapter 5 verse 9, ang sabi po, sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So ito naman ang mabuting balita. Meron talagang tao na nakatalaga para hindi parusahan ng ating Panginoong Diyos o nakatalagang tao para puntahan ng Panginoong Hesus para bigyan ng kapayapaan sa Diyos Ama at sa ating mga tao. Kaya nga, yung restoring peace between God and humanity ay dahil yan ng ating Prince of Peace, si Jesus Christ. Simula nung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, ang isa sa kanyang mga layunin dito sa lupa ay hindi lamang mahalin tayo, kundi ibalik yung nawalang loving relationship ng Diyos Ama at tayong mga tao. Nang sumuway itong si Adan at si Eva, nawala yung loving relationship. Pero nung dumating si Jesus, ang sabi ng Psalms 85:10, righteousness, ano nga ito? Mercy and truth met together, righteousness and peace kiss each other. Nagpanagpo ang lahat sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga dito, mayroong kang kapayapaan dahil ng Isaiah 53 verse 5, ang sabi, ito ang ginawa ng Panginoong Hesus para mabigyan ka lamang ng kapayapaan. 53:5. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. So, kung hindi pinarusahan si Jesus, kung hindi namatay sa krus ng Kalbaryo, at kung hindi ibinangon na mag-uli, umakyat sa langit, wala tayong katagumpayan. Lahat tayo ay mapaparusahan. Pero ang mabuting balita, meron na tayong kapayapaan sa ating puso. The moment na tayo ay nagsisi at nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, gayaan ka't hindi ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, mabigyan ka lang ng kapayapaan, maligtas ka lamang sa punishment na darating para sa iyo. Kaya nga, ang Prince of Peace natin, nakipaglaban, namatay, para mabigyan tayo ng kapayapaan. Kaya nga, it takes war to obtain peace. At ito maganda, hindi ikaw ang nakipaglaban. Si Jesus ang nakipaglaban yan para sa iyo. Ano kang gagawin lang natin? Ang sabi ng Biblia, isuko mong iyong kasalanan, yung niyayakap mong kasalanan, bitawan mo, lumuhod ka, magpakumbaba ka, humingi ka ng sorry sa ating Panginoong Diyos, at mamahalin ka niya at patatawarin ka niya. At isa sa mga result niyan, yung kapayapaan na hinahanap-hanap mo, kapayapaan sa isip, sa puso, ibibigay yan ng Diyos right away the moment na ikaw ay nagsisit na ng palataya sa Kanya. At pangalawang bagay po, bakit siya ang Prince of Peace? Hindi dahil ni-restore niya lamang, kundi ito pa. He renders inner peace. Yan yung gusto rin ng tao, inner peace. Kaya nga, pag ang mag-asawa, mag-aaway, saan ka pupunta? Papahangin lang. Saan ka pupunta? Doon lang. Gusto kong mag-relax. Pupunta ako sa mga bundok. Ang gagawin mo? Magre-relax. Magbibigti. Dito, bakit si Jesus ang ating Prince of Peace? Kasi ibinibigay nire-render ni Jesus Christ yung kapayapaan na panloob na hinahanap natin, inner peace. John chapter 14 verse 27, ang sabi po diyan ay,
ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan na inyong puso, ni matakot man. So gusto ng Panginoong Diyos, pag ikay may pananampalataya na, pag ikaw ay pinatawad na sa iyong kasalanan, mamuhay ka na bilang pinatawad. I-enjoy mo yung peace na meron ka. Hindi lahat ay meron gayang kapayapaan. Hindi lahat ay fix ang isip na I am bound to heaven. Hindi lahat ay nagugulo. Hindi lahat ay payapa ang puso. Yung iba, troubled heart, dahil alam nila nasa kanilang sarili, ano nga ba ang buhay ko after ko dito sa lupa? Wala silang idea na meron pang buhay na parating na naghihintay sa kanila. Ito ba'y langit o impyerno? Hindi nila sure yun. Kaya nga sa mga taong nagsisisit na nananampalataya na, sa mga taong may pananampalataya na sa ating Panginoong Hesukristo, marelax ka na. Alalahanin mo yung kapayapaan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, magbalik tanaw ka kasi. Looking back unto the cross and looking forward sa promise ng Diyos. Tingnan mo yung mga bagay at mga pangako ng Diyos na ibinigay niya sa iyo nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Ang gusto niya, pag ikay nanampalataya na, mamuhay ka na bilang pinatawad. Huwag mo nang guluhin ang iyong sarili. Alam niyo, may konti lang kwento. Nung kami nag-fellowship ng YS, meron akong 2 pusang nakita. 2 pusa. Isang kulay puti, tapos orange ang patenga. Tapos yung isa naman ay ganun din ang kulay. Siguro magkapatid yon. Yung isa namatay, yung isa naligtas. Ayokong tingnan, kasi mahilig sa pusa, ayokong tingnan, pero kinekwento ni Kuya Uni, ayan na, dumaan ang kotse. Oh, nakaligtas. Ayan na, nakaligtas ulit. Ayan, dumaan yung truck. Namatay. Ayokong tingnan, pero kinekwento na Kuya Uni, kaya tumingin na lang din ako. Alam niyo po, habang tinitingnan ko yung pusa, may chance naman na kaya kong iligtas yung pusa eh. May chance naman eh, kaya ko naman puntahan. Pero bakit nga hindi ko nagawa? Nung kaya kong iligtas yung pusa, pero hindi ko ginawa, ako'y nalungkot. Sinisi ko nga yung sarili. Ako'y nalungkot. Kumbaga, parang minura ko nga yung sarili nung oras na yun. Ano ganyan, Romel? Ang bulok mo. Habang nung nakita ko naman isang pusa, niligtas ng isa, iniuwi, isinakay sa bike. Magkapatid siguro yung pusang yan. Pero alam mo, nabulay ko sa 2 pusang yon. Hindi talaga lahat binigyan ng karapatan ng Diyos na maligtas. Hindi talaga lahat magkakaroon ng kapayapaan mula sa Diyos kasi nga hindi binibigyan ng Diyos ng kaunawaan mula sa Kanyang salita. Ngayon, kung nauunawaan mo ang Kanyang salita at nauunawaan mo sa iyong sarili na ikaw ay ligtas, i-enjoy mo yan. Kita ko, durog ang ulo ng pusa, wasak ang katawan, dinaanan ng truck na pagkalaki-laki, kalat ang laman. Siguro ganun ang ating buhay kung tayo ay wala sa ating Panginoong Hesus. Ang ating dulo ay kapahamakan. Pero tayo ay dinampot, iniligtas at inaalagaan hanggang ngayon. Kaya nga mga kapatid, He renders inner peace. Ang gusto ng Diyos, kung ikay may mga problema, alalahanin mo na merong Diyos na binigyan ka ng kapayapaan at patuloy kang bibigyan ng kapayapaan. Dahil sabi dito, in Colossians 3:15, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. So maging thankful tayo, Lord, thank you. Thank you po, ako'y niligtas mo. Thank you po at binigyan mo ng peace sa aking puso. Another verse po, Isaiah 41:10. Kung ikaw naman ay naguguluhan, dahil ang Diyos ay God of peace, ang sabi ng Biblia, huwag kang matakot. Ako'y sumasa iyo, huwag kang malumpaypay. Sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Iyan yung mga pangako ng Diyos. Hanggat ikaw ay nasa palad ng mapagmahal na Diyos, aalalayan ka niya. Gagabayan ka niya sa iyong pangarap, sa iyong pangarap na na-inline sa Word of God. Pangarap na ang naluluwalhati ay ang Panginoong Diyos. Hindi yung pangarap na pag nakamtan ko to, sarili mo nang iisipin mo. Pag nakamtan ko to, pababayaan ko na ang gawain ang Diyos. Hindi yon. Aalalayan ka niya sa iyong mga pangarap na ikaluluwalhati din ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, magkaroon ka ng inner peace.
Dahil dyan yung mga promise ng Diyos, sasamahan ka niya sa iyong paglalakbay. Psalms 27 verse 1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Verse 56 ng chapter 20, 56 verse 3 pala ng Psalms. Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo. Verse 11, sa Diyos ay inilagak ko ang aking tiwala. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Kita niyo po yan? Gusto talaga ng Diyos na ikaw ay makapag-relax. Yung isip mo, ikalma mo yan. Ang iyong puso, ikalma mo rin yan. At ang iyong buhay ay iayon mo sa gusto ng Panginoong Diyos. Mamuhay ka bilang may kapayapaan ng tunay sa iyong buhay. At pangatlo, hindi lamang yan yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Siyempre, dahil anak ka na niya, He will regulate peace. Ipapakalat niya yung kapayapaan para dito sa sanlibutan ito na iyong kinabibilangan. In Matthew chapter 5 verse 9, ang sabi po ay, yan, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Verse 44, datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo ay nagsisiusig. Tingnan nyo, ayaw ng Diyos na tayo ay nangaaway. Ang gusto ng Diyos, ipakalat din natin yung kapayapaan na meron tayo. Huwag kang selfish. Libre nating itatanggap, ibahagi din natin ng free yan. Yung kapayapaan na meron ka, ituro mo yan sa iba. Bakit ka nagkameron ng kapayapaan na yan? Ituro mo rin yan sa iba. Huwag kang papayag na ikaw lang ang meron na yan. Napakadamot mo. Ituro mo sa iba, kung kanino mo nasumpungan yung kapayapaan na yan, dahil ang sabi ng Biblia, ibigin ninyo yung mga kaaway at idalangin ninyo ang mga sa inyo nagsisiusig. Awayin man kayo, huwag niyong gantihan. Bulihin man kayo, sakalin ninyo. O hindi ganon, bulihin man kayo, inyong idalangin. Dahil ang sabi ng Biblia, gusto ng Diyos sa atin na tayo din ay nagpapakalap ng kapayapaan. Ang sabi ng Matthew chapter 5 then, ye are the salt of the earth. Alam naman natin na ang mundong ito'y bulok na. Ano gang purpose ng asin? Preservation. Paano pag wala na ang asin dyan? Bulok na talaga to, patapon na. Kaya nga, habang nandito pa ang salt of the earth, sino gayon? Tayo mga may kapayapaan sa ating buhay. Tayo may mga Hesukristo na sa ating buhay. Ang gusto ng Diyos, ibahagi din natin yung kapayapaan na meron tayo. Light of the world, magliwanag ka sa madilim na mundong ito. Psalms 34 verse 14. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. So yun ang gusto ng Diyos. Para mapakalap ang kapayapaan, gumawa ka ng mga bagay na ikaluluwalhati ng Panginoong Diyos. Ang sabi ba'y gumawa ka ng masama? Hindi kasi yan magkakos ng peace. Gumawa ka ng mga bagay na magdudulot ng kapayapaan sa iyong buhay at sa para rin sa iba. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Habulin mo. Wag iba ang habulin mo. Ang habulin mo yung peace na sinasabi ng Biblia. Tapos Hebrews 12:14, last verse. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makikita sa Panginoon. Tingnan niyo po, ang gusto talaga ng Diyos ay we follow peace na kay Jesus Christ po yan. He regulate peace. Gusto niya na kumalat sa mundong ito ang kapayapaan na meron tayong taglay. At pang-apat po, He will reign with final peace in the future. Why Jesus is the Prince of Peace? Kasi sa darating na panahon, si Jesus Christ ay maghahari ng 1,000 taon at kung saan sa kanyang paghahari doon tayo makakasumpong ng 1,000-year reign of Christ na may tunay na kapayapaan. At ito maganda. Kung saan sa lugar na yon, ang lion at ang mga, halimbawa, lion at rabbit, hindi sila mag-aaway. Pareha silang kakain ng damo. At ito pa, doon sa lugar na yon, lahat ng mga bagay na hindi nakakatuwa ay nakakatuwa. Ano ba ibig sabihin? Tingnan natin ang Bible. Isaiah chapter 2 verse 4.
ang ganda lang kasi sa 1,000 year reign of Christ, si Kristo mismo ang pupunta dito sa lupa. Hindi kung sino man pangulo, hindi kung sino man president, kundi si Christ mismo ang magre-reign sa atin. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ng kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa. O mga magangaral, mag-aaral pa man sila ng pakikipagdigma. So yung pagpunta ni Jesucristo dito in the future ay no more war. Wala nang digmaan dito. Chapter 9 verse 7, ang sabi po diyan, ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan, yung paglago ng kapayapaan ay makikita natin ay hindi magkakaroon ng wakas. Ibig sabihin, hanggat nandyan ang ating Diyos, nandyan yung kapayapaan na hinahanap ng tao. World peace, ibibigyan ni Kristo sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Panginoon ng mga hukbo, si Jesus Christ din po yan. At Hosea chapter 2 verse 18, tingnan po natin, bakit nga ba si Kristo pa, in the future, ay magre-reign sa atin ng may kapayapaan, at sa araw na yaon, ano ba yung araw na yon? Ito yung 1,000-year reign of Christ, ay ipakikipagtipan ko sila sa mga hayop sa parang, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga bagay na nagsisiusad sa lupa, at aking babaliin ng busog, ano bang busog? Pana. At ang tabak, espada po yan. At patitigilin ko ang pagbabaka sa lupain. At akin silang pahihingahing tiwasay. War po ang tinutukoy diyan. Another verse po. Psalm 72 verse 7. Sa kanyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid. At sa ganang kapayapaan hanggang sa mawala ang buwan. Imagine niyo po yung peace kung hanggang kailan. 46 verse 9 ng Psalms. Kanyang pinapaglikat ang mga pagdidigma sa wakas ng lupa, kanyang binabali ang busog at pinuputol ang sibat, kanyang sinusunog ang mga karo sa apoy. So ito yung mga instrument na weapons of war. Inaalis yan ng Diyos. At Isaiah 60, 17 to 22. Medyo mahaba po ito, ating basahin ng mabilis. Kahalili ng tanso ay magdadala ako ng ginto, at kahalili ng bakal ay magdadala ako ng pilak, at kahalili ng kahoy ay tanso, at kahalili ng mga bato ay bakal. Akin namang gagawin na iyong mga pinuno ang kapayapaan, at ang iyong mga maniningil ay katuwiran. Karahasan ay hindi na maririnig sa iyong lupain, ni ang kawasakan o kagibaan sa loob ng iyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta ng kaligtasan at ang iyong pintuang bayan na kapurihan. Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag sa araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian. Ang iyong araw ay hindi nalulubog, o ang iyong mga buwan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag at ang kaarawan ng iyong pagtangis ay matatapos. Ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat, sila'y mangagmamana ng lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay upang kayo'y luwalhatiin. Isang munti ay magiging 1,000, at ang maliit ay magiging matibay na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan. Yan po yung promise ng Diyos, the moment na siya'y dumating dito sa lupa in His second coming, and He will reign 1,000 years, at yung promise ng Diyos, itong mga nagkokos sa atin ng nag-aalis ng kapayapaan, aalisin ko yan. Magre-reign ako sa inyo ng mabuti, ng matuwid, at hindi ako mag-aalaw dito sa aking paghahari na pwedeng mag-alis sa iyo ng kapayapaan. Kaya nga, inalis ng Diyos ay mga weapons of war. Napakagaling ng ating Panginoong Diyos dito. Kaya nga, sa kanyang pag-reign dito, at alam nyo, may talata pa sa Biblia na yung binanggit nga natin, yung mga hayop na magkagalit, parehas silang kakain ng damo. Hindi na maghahabulan sila parehas. Kasi ang gusto ng Diyos sa kanyang paghahari ay kapayapaan. Bakit? He is the God of peace. At conclusion,
In short, Jesus is the Prince of Peace because He brings spiritual peace with God, emotional peace within ourselves, rational peace among people, and eternal peace in His coming kingdom. Kaya nga, why He is the Prince of Peace? Yan yung kanyang daladala sa ating buhay. Ibibigay niya yan sa iyo, pero ang hinihingi niya sa iyo ay magsisi ka lamang at manampalataya. Hindi mo yan makikita sa mundong ito, kasi ang mundong ito iwawa sa akin ng Diyos. Tapos naghahabol sa gayang bagay, hindi mo yan makikita. Makikita mo lamang yan sa personang namatay sa krus ng Kalbaryo, inilibing, nabuhay na maguli, at sa kanyang pagbabalik, paghaharian kanya na may kapayapaan. So anong gusto mong gawin? Doon ka ba ayaw mo ba sa kapayapaan o gusto mo sa palaging magulong buhay? Lahat naman ay naghahanap ng kapayapaan eh. Kaya wag tayo magtitiis sa pangit na bagay kung pwede naman nating maranasan in the future yung magagandang bagay na promise ng Panginoong Diyos. Nasa inyo po yan. Ang sabi ng Diyos, bitawan mo ang kasalanan mo, manampalataya ka sa ating Panginoong Hesus, bibigyan kanya ng kapayapaan. Kaya salamat po sa Panginoon at salamat po, meron tayong Prince of Peace. At kung kayo nababagabag din naman, kasi mga apostol nabagabag din naman eh. Ang sabi ng Panginoong Hesus, relax, manampalataya kayo sa akin. Hindi sa akin kay Jesus Christ. Love tayo ng ating Panginoong Diyos. Salamat po sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, magandang